Hindi Sorry, ko po alam. cost around 30 million pesos daw. 2 million daw yung lote pa lang. Kasi parang bahay, di ba? May aircon, may... Paano nyo hindi alam, Mr. Paul, sino ba nagbayad doon? Lahat po kami magkakapatid. Okay, and mayayaman ba yung mga kapatid mo? Tama lang mo sa buhay. Ano ang negosyo ng mga... Ilan po ang kapatid mo? 5 ho kami. Anong mga negosyo ng 4 po? May kanya-kanya ho. Pakilahad po kung ano yung mga negosyo nila. Privacy na ho nila. Sana wag din naman sila kasali dito. Ako na lang ho. Sabi ho nyo kasi kasama... Katulad po nitong yung isa nyong kapatid na sumurrender na ho ba siya? Hindi pa. Yung may warrant of arrest. Hindi pa ho. Oh. Paano ang magiging right of privacy ho? Mga pangalan kasi nila, lumalabas din ho di ba? And hindi ba pabor nga sa mga kapatid mo yon at kung malalaman natin kung saan talaga nanggaling ang pera nila? So, kasi kung totoong 30 million ho yung Mosileo, paano natin sasabihin katamtaman na, hindi mayaman? I'm trying to be fair here and to help. But this is being more than evasive Do you want me to go one by one sa mga properties and ask kung sa'yo to o hindi? Hindi naman ho 30 million siguro inabot yung Mosileo. So, more or less, magkano inabot? Less than 10 million po. Okay, so less than 10 million. So, pag less than 10 million Mosileo, would you still call yourself katamtaman o mayaman na? No, let me go to my point, no? Na lahat kasi sa TV, ang mga properties ninyo, no? And ang estimated, ito po, ilan ang units nyo po sa Discovery? Ilan ang units nyo, Mr. Poles, dun sa Discovery Suites? Ayun po may right kasama na po sa BRI case yan. Okay. So will I have the same answer if I ask you other properties? Opo. Yung sinasabing binenta sa iyo na condo unit ni Brian Yamsuan, binenta talaga o hindi? O kay Brian talaga yon? Kay Brian pa yun. Kay Brian yon. Oo. Pero so kilala mo naman si Brian? Yung wife po niya, kaibigan ng kaibigan ko. Si Brian hindi. Sabi kasi nung atin whistleblowers, pumupunta din once or twice dun sa Discovery at binibenta nga daw yung condo sa inyo. Hindi totoo yan? Hindi po. Okay. Dun sa Inquirer interview nyo, no? When you went there for editorial, and that's usual, yung mga newspapers, maging Manila Bulletin, Star, sometimes they invite politicians, celebrities, controversial personalities to shed light on issues, tapos nandun yung mga ibang editors, nandun yung mga kolumnista, no? Ganun ba yung nangyari sa inyo? Interview lang ba yun, or you were in the office and may mga ilang kolumnista na nandun din? Nasa parang conference room lang po. Conference room. And then may mga ilang tao nung dyaryo, no? Yung mga report. Nabanggit nyo doon na hindi kayo ang mastermind na itong PDAP scam. Tama po ba? Opo. At sinabi nyo rin doon na kilala nyo kung sino ang tunay na mastermind. Hindi ko matanda, wala po. Hindi nyo sinabi